Magandang umaga. Alam naman natin yung mga nakaraang nangyari dito sa Los Baños, yung mga susunod na krimen na nangyari. Sa kaakalan, mga estudyante ng UPLB ang mga naging biktima dito. So, ngayon, pagkatapos ng semester, gusto natin i-evaluate ano ba yung nangyari. Naging effective ba yung mga mandato na pinatupad ng lokal na gobyerno hinggil sa security dito sa Los Baños. Bago tayo magsimula, naisasabihin namin yung ilang mga concept, ilang mga term tulad ng salitang epektibo. Kasi ba kung sabi natin epektibo, kailangan, ano ba yung maglahat sa pagiging epektibo ng isang bagay, ng isang mandato. So, para sa akin, kapag sabi epektibo, kailangan efficient siya, hindi mahirap gawin. Realistic. Kumbaga, kapag sinabi natin, kapag sinatapad ng gobyerno yun, kailangan wala na patutik-tutik, kailangan kaya-kaya gawin, pati maiintindihan dapat ng mga tao, ng mga susukan. So yun, nais pa kayong insight natin yun. Pero pag epektibo, dapat may makikita kang resulta na maganda. Yung tangible yung makikita nyo. Ayun. At sunod, gusto na natin ginawin, ano ba yung ibig sabihin ng mandato? Kasi napaka-general kasi. Mandato, parang lang siya, authority of order, or parang siyang rule na nanggaling sa isang opisyal, tapos context-based siya. So parang kung halimbawa, liquor ban, may liquor ban dito sa Los Baños, pero pwede paglabas mo ng Los Baños, pwede na ako liquor, kumbaga dito lang siya, territorial siya. Ayan. Ano ba yung mga mandato? Kailangan natin i-identify. Ano ba yung mga mandato na ipinatupad ng local government dito sa Los Baños? Yung mga specific na sigurado. Yung isa sa mga mandato na pinakaunang nailabas, yung pag-work natin sa paglalabas ng mga alak, hindi urban to. Meron kayo yung 10 p.m. curfew. Nung una dito lang sa UP. Tapos nung nangyari na yung mga activity, ginawa na yung na government. Pinagpad na rin sa buong bayan. Tsaka yung pag nag-i-interroge sa gabi, pag kami na dapat natawag sa hotline nila, para mag-isundo, grabe na rin ako doon na lang. Pero ano po kasi yung mag-ala talaga dito? May ko na lang siya nakita eh. Pero yung una talaga yung hotline. O hotline dito. Ano mo magana? May local na may nag-connect daw kasi nalaman nila wala tayong ganun. Nakuha tayo yung date. Hindi yung pag-natin pwede ka ba? Ay, parang sabi ko sa local government na nung living ni Ray Bernard, itinerant over sa government ng local government ng kasi sila, isa pa yung pagpapatalang ng Australia ng populis na hindi wala hindi naging epektibo na hindi sinasabi nila na hindi nila nagpapanan yung dapat nilang Saka din, may mga outpost na bawat kaso actually na mukhang mupag-percent. Ayun. Bakit, sa tingin niyo, bakit siya, bakit itinasa ba yung mga ganitong massive dito sa Los Baños? Siyempre bukod sa security. Yun. Ano nagsimula? Bakit nag-alarma yung Los Baños? Diba ako yung una, mga October siya nangyari. So yung alam naman natin yung nangyari kay Cleveland Ray, yung tumigilitan siya. Ay, pinabakot siya sa may iniligasin niya. Tapos ang sumunod naman yung case kay Rochelle. Pero hindi naman siya estudyante dito, pero malapit pa rin siya sa UP every campus. Kaya bakit there at ang Rochelle ang babae. High school students. May mga tapos, di ba mga ilang araw na nakalipas nangyari yung kay niya. Tapos, ang sabi pa nga daw, marami pang mga nangyari sa niya, pero hindi na lang pinalabas sa media. Bali, parang yung mga tao na yung nakakaalam. Ito
yung iba ata hindi estudyante yung sakol. So para lang siguro mapangalagaan yung ibigay ng ibang mga. Kaya hindi na lang nila pa. So, i-clarify natin, bakit ito mahalaga yung security? Gaano ba mahalaga yung security? Unang-unang sa lahat, kahit nasa ang lugar na lang mahalaga yung seguridad, pero let's be the secret, it's talagang alam naman natin na ang UPLB ay hindi ko standards ng mga ang mga estudyante sa Los Baños, hindi lang sa Los Baños, maraming mga dayo, maraming galing sa malalayo pang lugar. Siyempre, yung mga malayo sila sa mga family nila at nag-worry din yung mga magulang nila. Tapos, meron ako nabasa sa isang forum na yung mga batch 12 daw na pumasa sa UPCAT at hindi yung campus, ayaw na nila, nag-hesitate na sila, kasi iba talaga, hindi na mag-UP dahil nga sa mga, na-alarma sila dun sa mga balitang about sa seguridad sa Los Baños. Parang hindi na sila nagtitiwala sa seguridad dito. Kaya napakahalaga na mapanatiling safe itong Los Baños. Hindi lang para sa mga estudyante, para na rin sa mga residents nag-reside dito sa Los Baños. So, isipin natin, ano yung opposite side, kung anong mangyayari kung hindi alam ang pangalagaan yung security dito sa Los Baños. Nangyari yung consequences. Una-una dito sa university, di ba? Ang UPLB. Tingnan mo rin sabi ni Iya, kapag ang daming nag-back out sa batch 12. So, hindi lang yun sa mga incoming freshmen ng batch 12. Pero yung mismo nandito, di ba? Di ba, kayo, mga freshmen din, di ba yung sa lang, nag-hesitate namin yung mga oo, yun. Ay, yung mga magulang, hindi yung parang rate. Kasi puro estudyante kasi ang puro estudyante kasi naging biktima, kaya nakakaparagay din. Kasi hindi mo iisipin na, siyempre, kasi wala naman yung wala yung bodyguard. Kasi mga dormers kasi. So, siguro magiging effect mo sa UPLB. Hindi lang yung pangalan ng university, pati hindi yung estudyante o yung beauty. Siguro kung yung system. Kasi diba, sa dami namang university na malalaki, UPLB pa. Ayun. Sa tingin niyo, anong kaya effect niya outside university, outside university? Dito sa iba, siyempre yung business, bababa. Siyempre, nasa labas yung iba ng mga dahil internet campaign. Because ko lang yung mag-iibang software. Pati ito rin yung nag-duty, pati mag-iibang pasahero. Kasi, pati yung mga, siguro yung mga gusto nila sa Pilipinas, iisip na rin sila na kung meron sa Pilipinas. Kasi na-insecurity dito. Oo, talaga yung foreigners mo. Baka tourism foreigners. Alam foreigners dito eh, iba nagmamasters, diba? So baka mag-dalawang isip na rin sila, mga nangyayaring ganyan-ganyan. Kasi yung mga kasi na ano dito, mga business dito. So next, tumako tayo sa sa specific. Paano ba natin masabi? Di ba ang main discussion question natin dito is, epektibo ba yung mga bagong mandato na itinatupad ng global na gobyerno na nasbad hindi rin seguridad ng mga residente dito, pati mga estudyante ng UPLB. So, para ma-clarify natin yun, isa-isahin natin yung mga markets, tapos i-evaluate natin effective ba siya o hindi. So, unahin natin yung sa D4-5. So, yung unang, effective ba talaga yung D4-5 na una naging dalaman? Bale, background ng gano'n. Kasi according sa official website ng Usman, meron doon mga sinabi ang ating mayor, patungkol doon sa Timor Leste. Ang